let us worship the Lord through His Word. And join me in reading this in Luke chapter 2, starting from verses 8 and 9. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day, in the city of David, a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in their heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told them. Grabe po talaga ang pangyayaring ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ang pinakamasayang balita sa buong istorya ng sanlibutan. Ang pinakakailangan nating balita, hindi fake news, good news and joyful news na pakinggan doon sa pinakamaliit na city, the city of Bethlehem. At ang unang nagbalita, of course, we know it's the angel from heaven. Subalit ang unang pinahayagan ng mabuting balitang ito, mga kapatid, ay ang mga lowly shepherds. Meron bang gustong ipaalam sa atin ang Panginoon tungkol dito? I believe yes. And we can understand this joyful message, mga kapatid at mga kaibigan, then itong nangyari sa mga shepherds ay pwedeng mangyari din sa atin. And thereby, we become mighty and effective instruments of God for this good news. So, ano ba itong good news na sinasabi? What is this good news of great joy? Kasi sabi doon, glad tidings of great joy. Mabuting balita, masayang balita, at parang redundant, sabi na, ng puspos ng kagalakan, great joy. The good news of great joy. Grabe. Ano mga kapatid, kung patuloy kayong nanonood sa akin at nakikinig ng maigi, agad-agad ninyong maintindihan ito. Ang tinatawag nating good news, evangelyo, the gospel, ay ito nga na kung paano tayo ng mga makasalanan ay mailigtas o maligtas sa pamagitan nga ng pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. So, negatively, gusto nating pansinin ito, it is not a cure for COVID-19 virus. I want to emphasize that. Alam nyo, mga kapatid, ngayong panahon, para bang ang kumakalat na balita na excited ang mga tao, ay mayroon ng bakuna. Grabe, no? Para bang ang pinakakailangan ng tao ay ang gamot dito sa pandemic. At ito ngayon ang inaasahan ng maraming mga bansa. Nagtataka nga tayo Sino ba ang nag-command nito? Di ba? Nag-command ang kung sinong tao diyan, and then sumunod ang karamihan. Pag sabi nila, magsuot kayo ng face mask, nagsuot tayo ng face mask. Magsuot ng face shield, nagsuot tayo ng face shield. At sa lahat yan ng bansa, mga kapatid, ito na kaya ang Antikristo?
na sa isang utos niya susunod ang lahat ng mga bansa? Well, kung ito na nga, medyo malapit nang dumating at lalong malapit nang dumating ang Panginoon. So, ang mga tao ngayon, karamihan sa mga tao ngayon ay expectant and excited dito sa bakuna daw na panggamot sa COVID-19. Bagamat kung susuriin po natin, normally, ang paggawa ng bakuna, sabi ng mga eksperto, it would take 2 to 3 years. Ngayon, wala pa ng 1 taon eh. Parang na shortcut. At ang mga trials, pati na yung human placebo trials or test, I don't know kung talagang maigi na ginawa. And we were made to believe 90% effective at ito ay talagang magkakamit tayo ng magandang o tamang solusyon dito sa COVID-19. However, mga kapatid, pakinggan nyo ito ng maigi. Halimbawa pa, ito na nga ang gamot sa COVID-19 na pag naturukan ka ay talagang epektibo. Hindi ka natatamaan ng COVID-19 na sakit. May bagong COVID-19 ngayon eh. Diba? Another strain of COVID-19. Iba katamaan ka naman noon. So another bakuna naman. Baka may susunod pa. So the point is, kahit na magaling ito, halimbawa, this is not the good news. Lalo na sa nakakaalam tungkol sa epekto ng mga bakuna. So it's not a cure for COVID-19 ang good news na ito. It is not a solution to our material poverty. Alam niyo ang palaging binabanggit, isinusulong sa mga tao ngayon na ang napakalaking problema daw natin ay ang kahirapan. Kung kaya't ito ngayon ang parang ini-expect ng tao na kung magkaroon ng pag-asenso ang bawat tao, then magkakaroon daw ng kapayapaan. Now, again, I would tell you, this is not the good news. Kahit na sabihin natin, lahat ng mga utang ng mga bansa sa World Bank ay talagang i-condone na lang. Ibig sabihin, hindi na magbabayad. Kasi mayroong mga billionaires, trillionaires na siyang magbabayad ng ating mga utang. Again, that is not good news. That is not the good news. Bakit po? Material and physical na sabihin natin solusyon sa mga kondisyon natin na ito ay hindi po sapat. Mamamatay pa rin tayo, magkakasakit pa rin tayo, mayaman ka, malusog ka, mamamatay ka pa rin. Ang solusyon at talagang kailangang solusyon sa buhay natin ay ang solusyon sa ating napakalaking problema. It is a solution to our greatest problem. Ito ang good news na ipinapahayag po dito. At ano po ito na problema natin? The greatest problem natin, ito bang tungkol sa kasalanan at mga kasalanan. Now we'll notice it is singular and plural. Ang singular refers to our being, ang naturalesa natin. Ang sins or plural refers to our actions. That is our doing. May problema tayo dyan. Ha? Hindi lang ang mga hindi mananampalataya may problema dyan. Lahat, kahit na ang mga tunay na mananampalataya, may problema pa rin dyan. Tungkol sa sin, especially. Kung paano mapapanalunan ang naging ugali na, yung habit. Okay? So, gusto nating malaman yan dito sa mensahe na ito, mga kapatid. So, tulungan tayo ng Panginoon. Sabi sa Luke chapter 2, 10 and 11, the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy." Good tidings of great joy. Siyempre, nasabi ko na sa inyo, dapat naintindihan natin ito. Kaya pinapahayag ito dapat ng malinaw. And then dapat nakikita natin dito ang elemento, the elements of the good news. One of those is mayroong tunay at buhay na Diyos. At itong tunay at buhay na Diyos
na umibig sa atin, nagkatawang tao in the person of Christ, the second person of the triune God. And then, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi siya nanatiling patay doon. Matapos bayaran ng ating mga kasalanan, siya po'y nabuhay na maguli. At sa mga tunay na nanampalataya, good tidings of great joy po ito. Pero ang intention po dito ng Panginoon na ipinahayag ng anghel, this good tidings, pansinin po ninyo, shall be or which will be to all people. Dapat para sa lahat ng tao. Ha? At ito, sabi dito, ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo in the city of David, that's Bethlehem. He is the Savior for our sins, who is Christ the Lord. So, ganun din ang sinabi ni Matthew o ng angel din kay Joseph doon sa Matthew chapter 1 verse 21. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their poverty. Oh, no, it's not. He will save his people from diseases. No, it's not. Huh? From pandemic. No, it's not. He will save his people from their sins. Kasi ito ang pinaka-greatest problem po natin. Ngayon, alam ko na alam na po ninyo itong nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Historical na po yan. Mayroong isang inosente. Wala siyang kasalanan. Ipinakita niya ang patungkol sa katangian ng kanyang ama. Being God, he was able to represent God to us. And yet, doon sa kanyang pagiging tao, siya po ay pinatay o namatay. Kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya nga, tayong mga makasalanan na makarinig nito, then good news po yan sa atin. Kung ito ay makita natin sa tama na perspective. Tutulungan tayo ng Panginoon. Medyo i-focus natin ang ating sarili ngayon, mga kapatid, doon sa mga nakarinig ng good news. In particular, yung mga shepherds. Ito pang unang nakarinig. The first hearers, the lowly shepherds. Ito pang mga unang nakarinig ng mabuting balita, masayang balita. At napakinggan po nila ito, sabi doon sa binasa natin, directly from the angel of the Lord. Meaning, heavenly message ito. Di ba? Initially, siyempre, nang mapakita sa kanila, itong angel, natakot sila. Lalo pa, nakita nila ang grabing kaluwalhatian. Sila mga lowly shepherds lang. Hindi naman kailangang mag-aral sila o nagtapos sila ng mga degrees sa mga universities or colleges para maging pastor ng karnero. Baka ang iba sa kanila, hindi nga marunong sumulat at magbasa. Di ba? Yet, they were the first group of people na privileged na nakarinig ng mabuti at masayang balita. So sa una, natakot sila, pero makita natin, nang makita nila at marinig nila itong mabuting balita, then sila ay napuspos ng pagpupuri sa Panginoon. So ngayon, tingnan niyo ang verse na ito. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over the flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were greatly afraid. Natakot nga sila sa una. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Grabe itong balita. Christ the Lord. Alam nila ito dahil mga Hudyo ito sila. Alam nila ang kahulugan ng the Lord. This is the Jehovah of the Old Testament. Meaning this is the coming Messiah. Hari.
tagapagligtas. And yet, isinilang doon sa sabsaban. Paano agad sila naniwala? Well, mamaya ma-discover natin yon, ha? Kung bakit agad-agad sila pumunta doon. Oh. So nakita nila ito from the angel, or rather narinig nila ito from the angel of the Lord. Nakita nila ang mga angels na nag-aawitan, and then sabi doon, agad-agad sila pumunta doon. Ha? They came hastily. At binisita nga, at totoo nga ang ibinalita sa kanila. Nakita nila doon ang sanggol. At ibinalita nila yung napakinggan nila sa angels. Nagtaka yung mga tao. Then pag labas nila, pag uwi na nila, of course, alam natin yan, sabi sa verse 20 ng Luke chapter 2, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told them. So makita nyo, ang good news na napakinggan nila at nakita nila mismo na totoo yun, na ibinalita sa kanila, mayroong tagapagligtas. Misaya ito, Panginoon ito, at nakita nila mismo na isinilang sabsaban, then sila ay napospos ng pagpupuri sa Diyos at ibinalita nila ito sa maraming mga tao. So, naapektaran po sila. And that's a good and positive effect, mga kapatid. However, there are others na nakarinig din ng ganitong balita. At kung pag-aralan nyo ito, mga elite po ito ng mga tao. Later hearers, I call them later hearers. The first hearers are the shepherds, lowly shepherds. The later hearers, si King Herod, the Great. Grabe, King Herod, the Great pa ito. King na siya, the Great pa yun. And his religious leaders. Meron siyang mga religious leaders, itong mga peke na mga Hudyo. Grabe, no? Yung mga Pharisees, chief priests and Pharisees. And scholars, yung mga scribes, yung talagang marunong sa Bible. Ang ibig kong sabihin marunong, sila po ang nag-aral. Kung sa atin pa ngayon, nag-graduate sa mga Bible schools. Now, nothing wrong about Bible schools. Pero sa pagtingin nila, marami na silang natutunan. Alam na nila kung anong laman ng kasulatan. However, iba ang naging attitude nila kaysa attitude ng shepherds. Itong mga hearers na ito, they heard it directly from the scriptures. So makikita natin yon. And then, they pretended to believe it, but ended in trying to kill Jesus. Grabe, ano? Nagpakunwari na, naniwala din kami dyan. Gusto rin namin bisita. Gusto rin namin sambahin yan si Jesus. Pero ang intention pala, para ipapatay ang Panginoong Jesucristo. Grabe. So, ibang klaseng hearers ito. Ha? Hindi ang intention para sambahin ang Panginoong Jesucristo, kundi para patayin, kontrahin ang Panginoong Jesucristo. And remember, these are elite and religious people. Now, basahin na natin ito. When Herod the king heard this, he was troubled. Medyo natakot siya, na-trouble siya kasi hari siya, mayroong kakumpetensya. Ang sabi ng mga wise men, where is he, the king of the Jews, which we have seen from the east, for we have come to worship him. Aba, kay Herod siguro, may hari na sinilang at sasambahin? Hindi pwede. Ako lang dapat ang hari. Ganon yun eh. Na-trouble siya. At kasama na ang city of Jerusalem. And by the way, I will tell you, na ang city of Jerusalem, sikat yan na syudad. Parang kung sa atin yun, Metro Manila yan. Di ba? Oo. Sikat na city yan. Pero ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, nang mabalitaan nila ito, hindi nagbigay sa kanila ng kagalakan. Nagbigay sa kanila ng pagkagambala. They were troubled. Tapos ito, ginather ni Herod ang mga chief priests and scribes. Sabi dito, and when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. At sumagot naman itong mga scholars na ito. So they said to him, in Bethlehem of Judea.
At alam niyo, itong Bethlehem, alam nila maliit lang ito na syudad. Then, kinote nila itong sa Micah chapter 5 verse 2. For thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Sa simpleng pag-intindi, mga kapatid, itong mga scholars na ito, na palagian nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat naintindihan nila ito, na hindi ito ordinaryong sanggol na isinilang doon sa Bethlehem. Bakit? Ruler? Ruler who will shepherd my people Israel? At kung ipatuloy mo yung sinabi sa Micah chapter 5 verse 3, ang kanyang pamamahala ay forever? So talagang hindi ito ordinaryong tao sa madaling salita. This is God who became man. Dapat naintindihan nila ito. Maaring siguro naintindihan nila sa kanilang intellect, pero they are not concerned about these things. Mga kapatid, tingnan natin ang nangyari. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. Oh, grabe! Nagpakunwari. Sige, hanapin nyo. At kung masumpungan na ninyo, bumalik kayo sa akin, sabi niya doon sa mga wise men. Kasi gusto ko rin sambahin siya. Pero ang intention, if you read further, he attempted to kill Jesus. Grabe, no? And you know, Herod is the old king, the picture of Satan. The newborn king. Yun ang kailangan natin. The newborn king. The rightful owner of our lives. Now, two kinds of hearers today na katulad ng nakita nating mga hearers noon. The humble and simple hearers who readily believe the message. Ito mga humble na kung pahayagan mo na sila ay makasalanan, kailangan nila ang tagapagligtas, then agad-agad nagsasabi, oo nga, nagkasala ako. Nagkasala ako. Kailangan ko talaga ang Panginoong Jesucristo. Hindi relihiyon. Oh, sana iligtas ako ng Panginoon. Ito ang mga pictures or larawan ng mga shepherds. They were lowly shepherds. Ito mga humble and simple hearers. Remember, they're not scholars. Hindi nga sila siguro marunong, sabi ko sa inyo, magbasa at magsulat. And yet, because they are humble and simple hearers, they were able to understand the great joy or the message of great joy. Naalala ko noon ang isang auntie. Nakwento ko na yun sa inyo kung nakapanood kayo sa akin. Ang auntie ko na ito, nang una kaming makakilala sa Panginoon, pinuntahan namin yun ng mama ko at winitnessan namin. Pero during that time, medyo makwarta sila, parang passive siya. Passive siya. Parang hindi na kailangan ang ebanghelyo sa madaling salita. But there was a time nang nagkasakit po siya. Nagkaroon ng mga bukol. Then, medyo natakot. Sabi ng brother ko, puntahan natin. At pumunta po kami doon. At nag-share kami ng ebanghelyo. Hindi marunong magbasa at magsulat yun. Pero alam ninyo, nang mapakinggan niyang ebanghelyo, ang mabuting balita, agad na intindihan niya yon. Lumuhod kami. Doon nga sa sa lupa lang kami lumuhod at nanalangin. Tumanggap siya sa Panginoon ng buong puso. Matapos yun, sabi niya, alam mo ba na nagkaaway kami ng si Papa mo? Si Papa mo Kiko. Sabi na, puntahan ko. Nagsabi siya kung ang dapat niya gawin. Sabi ko, makipag-reconcile ka. So, madaling salita, right at that day, pinuntahan niya, humingi siya ng tawad doon sa asawa niya. Kasi naghiwalay sila eh. Grabing epekto noon, mga kapatid. And later on, she was persecuted by my uncle.
Kasi yung uncle ko, medyo matalino yon. Maraming alam. At sinasabi, niluloko ka lang yan ng pamangkin mo. Niluloko ka lang yan. Naniwala ka agad. Ang sagot ng auntie ko na yon, si Mama Tuyang, alam niyo ang sagot? Sabi niya, di ikaw, dahil marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, makinig ka. Makinig ka. At nagsimula na makinig sa radyo yung uncle ko. Salamat naman. Ang Diyos ay nahabag sa kanya. Later on, nagpakumbaba din siya at siya ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo. So makita niyo mga kapatid, yung auntie ko parang katulad nitong mga shepherds, humble, simple hearers who readily believe the message. But mayroon pang pangalawa dito, yung mga later hearers na tinatawag natin, si King Herod, yung mga scribes and the Pharisees. They are proud, prejudiced, and passive hearers. Marami yan ngayon, mga kapatid. Ha? Ito naman ang larawan nitong mga elite at religious people ngayon. Istoryahan mo patungkol sa tiyak na kaligtasan, na kung manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, matitiyak mo na makapasok ka sa langit. Basahan mo siya ng salata o ng mga talata na talagang maliwanag. Maliwanag pa kaysa sikat ng araw. Na talagang whoever believes in Christ will have eternal life or has eternal life. And yet, ang mga taong ito dahil nga sa hambog, dahil sa prejudice, they don't care about that. Oh, mas nauna pa ako sa'yo. Mas dami kaming alam. Ha? Sa tingin po ninyo, sa akala ninyo, makaintindi kayo ito ng mabuting balita? Of course not. Of course not. Ang iba naman, they don't care. They are passive. Bahala na. Basta ako may reliyon ako. Bahala na. Ito ang mga taong ito na kahit na makarinig ng Ebanghelyo, ng mabuting balita, hindi sila makaintindi dahil kung mayroon pang napakatigas na sagabal doon sa kanilang spiritual na paningin at spiritual na pandinig, yung hambog at prejudice. So, itong klase, itong uri ng mga nakikinig ngayon ng Ebanghelyo. Saan ka po dyan na grupo? Saan ka po dyan na grupo? Total may relihiyon naman ako, pero tandaan mo, kahit na sa'yo na lahat ng relihiyon, kahit na magpamimbro ka sa lahat ng relihiyon sa buong sanlibutan, punta ka talaga sa impyerno. Maniwala ka hindi. Bakit? Walang relihiyon na nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. Wala. The one who paid our sin to the full is a person. Si Jesus Christ yun. Kaya nga sabi niya, I am the way. I am persona yun. The way, the only way. I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. So, ang principle na makita natin dito, mga kapatid, ito po ang principle. Mabasa natin sa Matthew 11:25. Sige po, basahin natin. At that time, Jesus answered and said, Thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Itinago pala ng Diyos ang mga katotohanan ito sa mga taong hambog, sa mga taong akala nila magaling na sila, ang mga elitista na mga tao, the wise of this world. Pero ipinahayag sa mga babes, sa mga humble, helpless na mga tao katulad ng shepherds. And you know, that's how the grace of God works. Tandaan po ninyo yan. Kaya nga, kung mapag-obserba po kayo, Bethlehem ang pinili kaysa Jerusalem. Mas sikat sana ang Jerusalem, di ba? Manger instead na palace. Di ba? Lowly shepherds instead na mga elite na mga scholars. No, lowly shepherds.
Tandaan po ninyo, principle yan across the Bible. Nasabi ng Bible, He called the base things of this world to confound the wise, so that the glory must be on God and God alone. Okay, pangatlo, what happens if we are humble hearers? Oh, ito tayo ngayon, focus tayo dito. What happens when if we are humble hearers? Kung katulad tayo ditong mga shepherds na nang mapakinggan ang ebanghelyo, naniwala agad sila. Kahit na sa isip nila parang hindi ka panipaniwala. Ha? Savior? Panginoon? Misayas? Pero nandoon sa manger? Of course, nagtrabaho ang Diyos sa kanilang mga puso. Ano ba ang nangyari? Number one, the Lord opens the eyes of our hearts. Pag tayo po ay mga humble hearers of the gospel, ito ang pinakaminsahe ng Christmas. Kung tayo po ay mga mapakumbaba, then binubuksan po ng Diyos ang ating mga puso upang, number one, makita natin ang kalagayan natin na tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, tayo ay kahabag-habag, at tayo ay talagang nangangailangan ng tulong. We are helpless. So, kung humble tayo, nakikita natin ito. We have an example of that in the Old Testament. Alam ba niyo yan? Sige po, tingnan natin sa Isaiah chapter 6 verse 5. Ito, ang okasyon dito mga kapatid, si Propeta Isaiah, of course, dahil nga propeta siya, parang nakita mo, mas matuwid siya kaysa iba. So, there was a time na malungkot siya. Bakit? Kasi namatay ang mabuting hari, si King Uzziah. Pumunta siya doon sa temple. Pagpunta niya doon, nakita niya ang Panginoon. The glory of the Lord shown round about them. Partulad ng mga nangyari doon sa mga shepherds. At napakinggan niya ang tinig ng mga seraphim na umaawit, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Nang marinig niya ito at makita niya ito, anong nangyari kay Isaiah? Tingnan niyo, basahin niyo ito. Ano sabi dito? So I said, woe is me, for I am undone. Nakita niya ang kanyang sarili. Bagamat siya ay propeta, yet he is not self-righteous. He saw himself as an unworthy sinner, as a helpless sinner. Sabi na, kawawa naman ako. I am undone because I am a man of unclean lips. Makasalanan pa rin. And I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Mga kapatid, the message, pag dumating yan sa puso natin, siyempre, maintindihan ng isip natin, pag napakinggan natin itong message na mayroong Diyos na nagkatawang tao, na sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng buo ang ating mga kasalanan. Kung tayo ay humble hearers, ang Banal na Espiritu nagtatrabaho sa puso natin para makita natin ang ating kalagayan na nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi relihiyon o kung ano pa man dyan. Ang kailangan natin ang tagapagligtas. So, ang sumunod na gagawin ng Panginoon, the Lord opens the eyes of our hearts to see the ultimate solution for our sins and sin. Andiyan na naman ang sins and sin. Sabi ko sa inyo kanina, plural na sins, tungkol ito sa ating actions, mga doings. Ang singular na sin, tungkol sa ating being. That's our nature. Ngayon, ano ba ang maintindihan natin dito sa mensahe na ito? Na dapat naintindihan din ng lahat ng mga mananampalataya. Dalawang dakilang ginawa ang Panginoong Jesucristo. Mayroong dalawang ginawa ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. It is so sad na kung minsan, ang na-emphasize lang itong number one. Kaya maraming mga mananampalataya hindi na-discover ang kalakasan ng Banal na Espiritu, bagamat maraming alam na bersikulo. Why? They were not taught, or maybe they are also passive hearers of the truth.
about what Christ did on the cross. So, tingnan natin ito. The first one is, He died for us. Dito, maliwanag po yan, He became our substitute. Siya ang naging kahalili natin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung tayo'y nanampalataya sa Panginoon, wala na tayong problema tungkol sa pagbabayad ng kasalanan. Ang kasalanan natin ay nabayaran na, tapos na. Kung tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang katiyakan sa pagpasok sa langit, maliwanag yan. He who believes on me has everlasting life. Sabi ni Christ, John 6:47. Di ba? He who believes on the Son has eternal life. Hindi sinabi will have, has eternal life. And shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So makita natin ito, maliwanag, sigurado, tiyak na mapalangit ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Why? Christ died for us. At palagi nating in-emphasize yan because that's the foundation ng tinatawag natin Christianity. But there is another one na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo na dapat naging maliwanag at ipinapaliwanag sa atin. Ito po na pangalawa, we died with Him. Tayo rin ay namatay kasama ni Kristo. Very, very important naman ito patungkol sa pamumuhay natin sa sanlibutan ito. If we want to be victorious sa ating mga pamumuhay sa sanlibutan ito, makapanalo tayo sa tukso ng sanlibutan ito, sa mga compromises ng sanlibutan ito, we need to understand this. So, hindi ko naman ito ma-explain ngayon. Medyo mahaba-haba ito. Again, I would invite you, babalik tayong mag-aaral sa Book of Romans pag first week na ng January. Okay? Malapit na tayo doon sa John chapter 6, or rather sa Romans chapter 6. Doon mababasa ninyong talatang ito. Romans 6:6 halimbawa. Sabi doon, knowing this, that our old man is crucified with Him. Old man, yung sin nature natin, na ipako na rin kasama ni Kristo. And we need to understand this para tayo makapamumuhay na hindi talunan ng kasalanan at ng circumstances ng sanlibutan ito. Kasi makipansin niyo pasama ng pasama ang panahon, di ba? Kung kayo mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, hanggang lang ang natutunan niyo tungkol sa tiyak na kaligtasan, pero araw-araw nilalabanan mo ang tukso sa pamamagitan ng sarili mong kalakasan, talo ka sigurado. And later on, you will be discouraged and you will be in doubt na akala mo hindi ka naligtas. By the grace of the Lord, pag-aralan po natin ito. Okay? So, importante na intindihan po natin ito. The greatest solution to our greatest problem is the death and resurrection of Christ. He did not only die for us, being our substitute, we also died with Him. Kaya nga nang ipinapahayag ito ni Pablo at ng ibang mga nagpahayag ng Ebanghelyo, makikita nyo ang immediate response ng mga tunay na nanampalataya. Pakinggan nyo ito ng maigi. Alam nyo ang immediate response? Nagpapabautismo sila sa tubig. Bakit? Kasi naintindihan nila, kumpleto ang explanation sa kanila, na yung kaligtasan, yung kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ay inilalarawan ng pagpapabautismo sa tubig dahil tayo ay namatay din kasama niya. Ngayon, mga kapatid, parang naiiba ang takbo, di ba? Because very superficial ang explanation ng Ebanghelyo. Sabi ko nga sa inyo, minsan na-emphasize itong gift kaysa giver. Pinapatanggap ng eternal life ang sinumang tao na makwentuhan nila. Pero hindi nga kilala kung sino itong Kristo. Wala nga ng conviction ng Banal na Espiritu na makita nila ang kanilang kalagayan. Wala nga ng pagtatrabaho ang Banal na Espiritu sa puso nila para makita nila ang kaningningan ng kagandahan ng Panginoong Jesucristo. How can you expect that these people will repent? Di ba? When they see themselves as righteous.
Oh, how can they repent? And you know, kung may nakikinig sa aking mga preachers ngayon, we have to be very serious about the task that God has given us. We have to really preach the true gospel of Christ. Of course, in the power of the Holy Spirit. Now, 2 Corinthians chapter 4, verse 6, ito pong sabi, for it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts. Pansinin po niyan, yung Diyos na nag-command sa Book of Genesis, let there be light. Yun din daw ang Diyos na nagpasikat o bigay ng liwanag sa mga puso ng nakarinig nitong ebanghelyo to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So meaning, is God who works in the hearts ng mga humble hearers? At pag napakinggan nila ito, because they are humble hearers, then sumisikat, pumapasok ang liwanag ng ebanghelyo sa kanilang mga puso, nakikita nila ang kanilang kadiliman, spiritual na kadiliman, na kailangang takbuhan nila, alisan nila. Subalit nakikita rin nila ang kaningningan, the glory and splendor, the beauty and splendor of the Lord Jesus Christ or of God diyan sa persona ni Christ. And thereby, nangyayari yung tunay na desisyon of faith and repentance. Mga kapatid, last days po ngayon. It seems that the Lord is coming sooner than what we think. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito nga, isang command lang ng kung sino yan na nag-command doon sa World Health Organization. Pagkatapos, lahat ng mga bansa sumunod. Ba, global na yon. Walang ganun noon. Pero ngayon, ganyan na. Buhay na buhay ng Antikristo, I believe. Ang nakakahinder na lang sa kanya, narito pa tayong mga tunay na mananampalataya. Kaya hindi pa siya makabida-bida. Pero pag rapture, ganun na yon. Maliban pa doon sa technology, nakita natin naka-in place na para patakbuhin na ang lahat ng mga bansa ay pamumunuan ng isang leader, dictator leader, the Antichrist. So it's the last days. Don't be complacent about your eternal condition or about your spiritual relationship. I beg of you. Don't be complacent. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, be serious about your relationship with the Lord Jesus Christ. Understand. Study the Word of God. Meaning, makikita dito mga kapatid, itong blessing ng COVID-19, makikita mo dito ang iyong sarili kung tunay ka na mananampalataya. He that is of God hears God's word. He who is not of God does not hear God's word. Di ba? Why? Carefree. Kaya pansinin po ninyo ito, kayong nanonood sa akin at nakikinig sa akin. Don't be complacent about your spiritual relationship. Examine yourselves whether you are in the faith. Sabi pa ni Apostol Pablo. So it is God who commanded light. Nagtrabaho ba talaga ang Panginoon sa puso natin? Nakita ba natin talaga ang kondisyon ng ating buhay? Na kahit na wala tayo ng tinatawag overt acts, pero alam natin makasalanan tayo from the inside. Kaya't nang mapakinggan natin ang Ebanghelyo, nakita natin ating sarili, we are helpless, we are woeful, like Isaiah. And therefore, we need the God who can save us. Sana ganyan ang nangyari. Sana ganyan ang nangyari. Now, results po nito, tapos na po tayo dito. Pag nangyari po ito, ang hinahanap natin na satisfaction, na hindi naman natin masumpungan sa kung ano-ano, sa relihiyon o kung sa anong mga bagay sa libutan ito, masusumpungan natin yan, diyan kay Jesus Christ. We become satisfied and God is glorified. Ganito pong nangyari sa mga shepherds Di ba? They are satisfied and God is glorified. Then, secondly, we want to share our experience of salvation to others as an overflow of our joy in Christ. Nandyan yan sigurado. Pag tunay ka na naligtas,
tunay mo na tiyak ang kaligtasan, tunay na nagtrabaho sa iyong banal na espiritu, then nandyan yan sigurado. Sabi mo, aba, ano pang magagawa ako dito sa mga tao ngayon na nanganganib? Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, maiiwan ito. Ang mga mahal ko sa buhay, ang mga friends ko, anong dapat kong gawin? Pwede kaya ako mag-share ng gospel tract? Pwede kaya ako mag-share na napapakinggan ko dito sa preacher na ito? You will have that kind of compassion for the lost. Kung wala ka niyan, dalawang bagay. Baka hindi ka tunay na naligtas. Examine yourself. Pangalawa, baka hindi ka lumago. You are still self-centered person. Wala kang pakialam sa iba. Wala kang pakialam kung may impyerno dyan. Mga kapatid, I beg of you. We have but a short time to share the gospel. God has opened the doors of opportunity. Andyan na yan. Hindi mo na kailangan mag-cross country. Makapag-mission ka by allowing God through your talents to share the gospel. Sharing lang yon, maka-cross country ang message. Right? Remember, the gospel is intended for all people. Hindi lang sa atin, sa lahat ng tao. I want to join dyan sa mga taong ganyan who are passionate to share the gospel of Christ. Okay? For the glory of God. Tulungan tayo ng Panginoon. Sana ganito ang naging epekto sa atin ng mensahe nitong Christmas. Again, Merry Christmas sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, na every day is Christmas. So let me greet you again. Merry Christmas. And if the Lord would allow us, we can have Happy New Year. Thank you very much. This is your servant for Christ's sake. God bless us all.